Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na meron siyang lagutok, langit-ngit at maugong kapag umaandar na itong sasakyan ni customer. Dahil sa napalitan ko na itong wheel hub bearing ni customer, kung makikita nyo, nirepack ko na ito, yung inner at yung outer bearing, pares ko yung nirepack. Dahil nga sa part 1 na ilagay ko na yung inner bearing niyan, inilagay ko na rin itong outer bearing niya dito sa hub bearing niya. Tapos isunod ko sa ilagay itong thrust washer at itong adjustment nut niya. Tsaka ako ngayon gagamit ng yabi tubo para higpitan ko na itong nut dito sa spindle. Pag hinihigpitan ko itong adjustment nut mga boss dito sa wheel bearing niya or dito sa hub, dahan-dahan lang. Ayan mga boss, kung makikita nyo, after ko mahigpitan, pinipihit ko itong rotor niya hanggang sa yung play dito sa rotor niya mawala na yung uga niyan. Pag wala ng uga yan mga boss at smooth na yung ikot ng rotor, ibig sabihin okay na yung pagkakahigpit mo dito sa wheel bearing. Pwede mo na ngayon ilagay itong retainer nut niya. Syempre naman mga boss, wag nyo kalimutan ilagay yung outer pin niyan. Importante yan para itong retainer nut niya wag matanggal at wag umikot syempre yung adjustment nut dito sa spindle. At higit sa lahat itong outer pin, syempre wag mong kalimutang baluktutin yan. Tapos isunod mo naman sa ilagay itong center cap niya dito sa wheel hub mo. Maganda mga boss pag meron kayong gasket maker or silicone, pahiran nyo itong gilid ng center cap nyo bago nyo ilagay yan dito sa wheel hub niya. Protection yan mga boss para yung grasa dito sa wheel bearing nyo hindi siya lumabas. Kasi mga boss, pag wala nyan, mapapansin nyo agad dito sa center cap nyo nagbabasa siya ng grasa. Ilagay ko na nga itong center cap mga boss. Sa paglagay yan, kung makikita nyo, di ba? Itinutok ko lang naman yan dito sa wheel hub, tapos pinalo ko itong center cap. Alalay lang sa pagpalo. Pag lumapat na yan, pwede na yan. Tapos gamit ka ng brake cleaner, isprayan mo itong rotor disc mo para yung kumapit na grasa dyan, mawash out siya. Siyempre dito sa kabilang side, ganun din ng rotor disc mo. I-sprayan mo rin yan para yung grasa na kumapit dyan, matanggal din. Pag okay na mga boss, pwede mo na ngayon ilagay. Pwesto ko muna yung camera mga boss. Pwede mo nang ilagay ngayon itong brake caliper holder mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo itong nilalagay ko. Pag nailapat mo na ng maayos itong brake caliper holder mo, tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong number 22 na bolt. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Tapos dito naman sa baba, isunod mo naman sa ilalagay dyan yung number 22 na isa pang bolt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinapakapit ko na yan dito sa thread niya. Pag okay na, dito naman sa taas mga bolt ng brake caliper holder, yung bolt dyan, ihigpitan ko rin. Ayan mga boss, kung makita nyo, nahigpitan ko na. Pwede ko na ngayon i-final yung higpit gamit itong box wrench na number 22. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinalo ko pa yan ng ball hammer para sigurado ako na mahigpit talaga yan. Ayan mga boss, sa taas naman, ganun din. Tapos bago ko ilagay itong brake pad niya, syempre naman, linisan ko muna yan. Gagamit ako dyan ng sandpaper. Importante kasi mga boss, malihan nyo itong ibabaw ng brake pad nyo para yung tumigas dyan, matanggal. Kasi ayun ang pinagmumulan minsan ng pagsipol ng brake pad nyo. Kaya pag tumapak ka minsan ng preno mo or ng brake pedal mo, gumaganon siya. Kaya linisan nyo lang muna. Tapos kung may budget pa kayo, pwede nyo sprayan yan ng brake cleaner. Pero kung wala naman mga boss, okay lang na malihan nyo siya. Pwede nyo naman hanginan yan o kaya punasan nyo na lang. Dito na ako ngayon sa pagkabit nitong brake pad clip niya. Ay mga boss, sa taas, natanggal kasi yan eh. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong brake pad. Alam nyo mga boss, pag ganitong sasakyan, medyo mahirap pagkabit ng brake pad eh. Kaya kailangan madiskarte ka lang. Sikwatin mo lang siya ng flat screw kung nahihirapan ka magkabit. Medyo maskip kasi yung mga brake pad clip nito eh. Ayun ang nakakaskip dyan eh. Kaya gamit yung flat screw, itulak mo lang yung mga clip niyan para pumasok itong brake pad. O, di ba? Naipasok mo na itong brake pad. At dahil sa okay na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Actually mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo yung sliding pin niyan, pinahiran ko yan ng grasa bago ko inilagay itong brake caliper. Pag nailapat nyo na itong brake caliper o ilagay nyo na yung bolt niya na number 14 dito sa baba, kung nakita nyo, na ipakapit ko na yan sa thread niya. Tapos gamit yung number 14 na box wrench, higpitan nyo na yan, i-final nyo na yung higpit. Ayan mga boss, kung makikita nyo, papaluin ko pa yan ng ball hammer. O, di ba? Mahigpit na siya. At dahil sa okay na yung mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi mga boss, sa mga nagdi-DIY dyan, huwag niyong kalimutang yung mga nut dito sa gulong, higpitan nyo yan ng maayos. Naikwento ko na siguro sa inyo yung nag-DIY siya, tapos biglang karinig siya ng lagitik dito sa gulong. Akala niya kung ano sira. Nung pagdating sa akin, naku po, maluwag lang pala itong mga nut niya. Pero okay na, hinigpitan ko lang naman kasi yung mga nut. Sabi niya, buti na lang sa akin niya dinala. I-check ko ulit itong ginawa ko mga boss, dahil nga sa meron pa itong langit-ngit dito sa passenger side pa rin. Ayun pa yung isusunod kong i-check up.
Kaya gumamit ako ng tubo dyan mga boss. Kasi mahirap mag-check up mga boss kapag merong galaw itong gulong yung sira yung bearing. Nahirapan ako mag-check up Hindi katulad ng ganyan, narinig ko na, alam ko na agad kung saan ang diferensya. Dito lang pala sa stabilizer link bushing niya. Ayan maluwag. Pit-pit na yung bushing niya. Tapos yung washer niyan mga boss na umiipit dito sa bushing, naputol na rin. Kaya nakakarinig si customer ng langit-ngit dito sa ilalim. After ko nga mapalitan na itong bearing, nung kinalog ko na itong gulong, dun ko lang narinig yung langit-ngit niya. Yun nga lang mahina, kaya hindi ko na iparinig dito sa video. Pero pag si customer ang magbabiyahe dito sa sakyan niya, lumalabas daw talaga yung langit-ngit. Sa pagtanggal naman itong stabilizer link bushing mga boss, meron lang naman niyang nut na number 14 na tatanggalin ka. Ito na yung bushing sa ibabaw, natanggal ko na. Actually mga boss, naka-jack yan, ibinaba ko itong jack para madali kong mahugot itong bolt ng stabilizer link bushing. Ayan yung jack mga boss na ibinaba ko. Pinakita ko lang sa inyo na naka-jack yan. O yan, hugutin ko na itong bolt ng stabilizer bushing. Tapos tanggalin ko na itong bushing na sinasabi ko sa inyo na manipis na yan masyado. Tapos yung washer niya na naputol na. Kung magkasano biyak na yung washer niyan Ayan mga boss, pakita ko sa inyo itong bushing muna. Kita nyo yung bushing manipis na talaga siya. Tapos ito yung washer, putol na siya. At bago ko ilagay yung mga washer niya mga boss, pinahiran ko muna itong stabilizer bar niya ng grasa para hindi siya kalawangin. Dito mga boss, hindi ko na pinagastos pa si customer or pinabili ko siya ng bagong bushing. Mas maganda kasi yung mga original na mga pinagpalitan ko dyan yung mga tinabi ko. Total isang piraso lang naman yung papalitan ko. Dahil nga yung isang bushing niya dito sa ibabaw, halos kasing kapal din naman itong ikakabit ko. Kaya okay lang yan. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong bolt na number 14 after ko mailagay yung bushing pati itong washer niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, nilusot ko na itong number 14 na bolt. Tapos isunod ko naman sa ilagay itong isa pang bushing niya. Pag naipasok ko na yan, ilagay ko na sunod itong washer naman. At yung pinakahuli, itong nut niya, ipakapit ko na yan dito sa thread ng bolt. Tapos gamit itong socket wrench na number 14, higpitan ko na yan mga boss. Siyempre dahil sa kontrahan yan, gagamit ka dyan ng dalawang tools para mahigpitan mo ng maayos itong bolt and nut dito sa stabilizer link mo. Dahil okay na, pwede na kaming mag-road test ni customer. Okay, road test na tayo. Yan ang sa lubak para marinig natin. Wala na. Yung bushing, palitan natin ng bushing to Oh, okay na, buo na. Pag yan. Hindi na palitan yung Ayun yung naririnig mo ma'am na krrk, krrk, mga ganon. Ayun po yun. Kaya nga yung bakal niya na kaskas na ayun ang naririnig niyo Tapos yung lagutok naman, ayun yung sa bearing naman. Kaya yung bumuka yung gulong mo. Kaya inoperan ka ngayon ng ng alarm. Akala mo, di ba, ano na naging pakiramdam mo ma'am? Yung parang kumakabig siya o ano? Kasi dito nararamdaman ko. Na parang kumakabig yun. Ayan, yung manibela mong yan. Di ba parang gumaganon? Or ano, kaliwa or kanan. Yan. Dahil nga yung bearing mo ma'am, basag na. Ilan ba? Yan. Hindi na matunog. Wala na? Hindi na siya kagaya dati pag tum. Sa akin, lakas ng tunog. Tug. Gumaganon siya? Oo. Hindi mo naman kasi pala pinapaano. Hindi ko na kasi sobra naman. Ayan ma'am, ayan. Dito? Lubak yan, lubak yan. Sige, bagsak ko. Yan, okay. Medyo diretso lang yung takbo. Ayan mo siya malubak naman. Yan, ayan. Ano, okay, wala na. May mali yung makarga sa likod. Yung narinig mo, yung isa yun, yung parang yung kaninang lata na tinanggal ko, ayun naman yung langit-ngit, yung ganun mo. Ay, iba rin yun, yung sa busing na pinalitan ko. Iba rin yun. Nakita ko yung namuti na yung pinaka-washer niya Kasi pag pinipito siguro yung manibela, ayun ang kumikis-kis na naririnig mo. Ilang buwan nang nag-iingay yung mo dyan? Ay, matagal na. Hindi mo na talaga, buti lang pala, nadala mo rin sa akin, Yung sa iba po, buo. Buo palitan? Papalitan sa'yo. Siyempre, business nila yun. Lalo na babae ka pa. Ganun talaga. Grabe no, 10 buo papalitan sa'yo. Talagang, kita mo, buong buo Hindi na siya yun. Okay na, tama na tayo sa lubak. Baka mamaya matuluyan naman yan. Kabago-bago nung Baka mapuwersa.
Muli mga boss, maraming salamat sa Diyos at kay customer na kararating lang galing ng ibang bansa, nag-abala pa, biro nyo, binigyan ako ng pasulubong, pabango, chocolate, kape, at higit sa lahat pera. 2023 na mag-chat siya sa akin, kaya lang ngayon lang ako na libre. Taga Laguna si customer at first time naming mag-meet. Muli mga boss, dahil sa wala na yung langit-ngit nito, yung lagotok, at pag tumatakbo kami ni customer, wala na rin siyang ugong. Kaya maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!